Higit pa sa chilling effects ang ginagawa ng mga mambabata sa Kamara ayon kay Dr. Lorraine Badoy matapos siyang i-cite for contempt ng Tri-Committee kaugnay ng pagdinig sa issue ng fake news. Sa kabila nito, iginiit ni Badoy na hindi na dapat pang pagkatiwalaan ng kapangyarihan ang mga abusadong mambabatas. Narito ang balita ni James Luis. Sa nakaraang pagdinig ng House Tri-Committee patungkol sa issue ng fake news, muling inimbitahan ng mga mambabatas ang ilang social media vloggers. Karamihan sa kanila, kilalang DDS vloggers o supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi sumipot sina Surganto Sasop, Jeffrey Celis at Lorraine Badoy dahil sa naturang pagdinig. Dahil dyan, na-cite for contempt ang mga ito. Paliwanag ng Tricom dahil daw ito sa pagtanggi nilang sumunod sa somo ng walang legal na dahilan. Cited for contempt din ang isa pang vlogger na si Mark Anthony Lopez dahil umuno sa undue interference during the proceedings. Ang nagmosyon dito ay si Abang Lingkod Party List Representative Joseph Paduano. Sabi ni Badoy, higit pa sa contempt ang pinataw sa kanila dahil pinapadetain din sila ng hanggang 3 buwan o hanggang matapos ang pagdinig ng Tri-Committee sa issue ng fake news. Yung legislative overreach nila, yung arrogance, pumupunta sila dyan sa harap ng taong bayan para mag-threaten, para mag-humiliate, at kapag hindi ka sumagot ng gusto nilang sagot, iko-contempt ka nila, napakabibigat na mga kapay, pinapakita talaga nila. No, hindi lang chilling effect ito. No, talagang hindi lang yung kasi chilling effect para nararamdaman mo, pero ito talagang ini-enforce na nila. Detain us for 3 months, take away our liberties, take away my freedom to express myself. Why? Just because we are critics of the government. Ano ito? Demokrasya pa ba ito? Dagdag pa ni Badoy, ang panggigipit sa kanila ng mga mambabatas ay isang malinaw na pagyurak sa karapatan ng bawat Pilipino sa malayang pamamahayag. Sa kabilang banda, nagpasalamat naman si Badoy dahil nalantad ngayon ang tunay na ugali ng mga mambabatas sa Kamara, lalo na ngayong nalalapit na eleksyon. Anya, dahil sa ginawa ng mga ito ay nararapat lamang na hindi na sila muling pagkatiwalaan ng publiko upang bigyan ng kapangyarihan. Pinakita nila ngayon, salamat, maliwanag, na ang sinasabi nila sa Pilipino, huwag ninyo kaming pagkatiwalaan sa kapangyarihan kasi pag binigyan nyo kami ulit ng kapangyarihan, pag binoto nyo kami ulit, pagbubuhatan na namin kayo ng mga kamay namin. Hindi kayo pwedeng magsalita. Hindi kayo pwedeng mag-express ng opinion ninyo. And do you know that in a democracy, napakahalaga ng freedom of expression, press freedom. Nananawagan naman si Dr. Lorraine Badoy sa publiko na huwag nang iboto ngayong darating na midterm election ang mga mapagmalabis na mambabatas. Huwag nyo nang iboto yan. Huwag nating sayangin yung hinarap ng mga vloggers na nandun with great courage. With great courage, humarap sila. No? Huwag nating sayangin yung sakripisyo nila kasi tinanggalan nila ng maskara. Inilantad nila kung sinong itong mga ito, nakakalalakas ng mga loob, humingi ng tiwala ng bayan habang binababoy ang mga simpleng mga mamamayan na nagsasalita lang. Nilinaw naman ni Badoy na nananatili ang kanyang respeto para sa institusyon, ngunit hindi para sa mga mapang-abusong mambabatas. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, James Luis, SMNI News.